told me Jesus came to save. When he said, "Come unto me," and set my poor heart free for me to live, His Christ and I His gain. There are things that I still do not know, but of this one thing I'm completely sure. He who called me on that day washed all my sins away for me to live. His Christ and I His gain. For me to live, His Christ and I His gain. To know His word and walk His narrow way. There is no peace, no joy, no thrill like walking in His will. For me to live, His Christ and I His gain. There is no peace, no joy, no thrill like walking in His will. For me to live, His Christ and I His gain. Amen. That song came from the book of Philippians. Amen. For me to live is Christ and to die is gain. Amen. Let's all stand up, please. Punta po tayo dun kay Philippians. And let's continue this study. I hope nagiging blessing po sa inyo ang practicality ng salita ng Diyos. Amen. Amen. We want to know facts from the Bible. Of course, I try to do that. Magbigay po ng ilang mga saan nanggagaling itong ating mga pinag-aaralan. But besides that, ay gusto ko po nakikita natin yung praktikalidad na tinuturo ng salita ng Diyos. And that's where we will dahil hindi lang naman po natin dapat alam ano at saan at bakit ito sinulat, but much more, ano yung kapakinabangan nito sa ating buhay. Amen? You see, the Bible says it is profitable for doctrine. For doctrine, for reproof, for correction, and instruction. It's amazing. Hindi ko sinabi, I mean, it is there, but it is not primarily just for head knowledge. Amen. Amen. Sayang yung alam natin lahat sa Biblia, kahit kilala natin si Pablo at kilala natin si Timothy at kaya mo i-spell yung Epaphroditus. Kaya mo i-spell Epaphroditus nang nakapikit. Diba? And we may know all those. Kaya pag ito naman ay hindi natin i-apply sa ating buhay, sayang po ang lahat ng ito. Amen? And let's open your Bible, Philippians chapter number 2. Philippians chapter number 2, babasahin po natin. Actually, this will be two-part sermon series here. From verse 19 to verse number 30. Sige po, basahin po natin from verse 19 to verse number 30. Alright, verse 19. But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus, that is Timothy, shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded, who will naturally care for your state. Verse number 21. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. But he know the proof of it, that as a son with the Father, he hath served with me in the gospel. Verse number 23. Him therefore I hope to send presently, as so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Verse number 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, yan ang kaya misspelling yan, my brother, companion in labor, fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. For he longed after you all, and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. I send him therefore the Lord carefully, that when we see him again, he may rejoice, and that I may be the less sorrowful.
Verse number 29, receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Verse 30, altogether ready, go. Because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service toward me. Kilang Diyos, bless niyo po ang pag-aaral ng inyong salita. I pray that this will benefit us in our lives, and I pray na mga taong ginamit niyo po ay maging hamon po, Panginoon, sa amin sa paglilingkod. At ano man pong bahid ng kasalanan, ay kita niyo po sa aming puso, iyo pang linisin, patawarin. Make me a blessing tonight that the Word of God speak to us and through us. At kami po ay mapagtibay, kami po, Panginoon, ay mas maging kagamit-gamit sa inyong gawain mo, Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you. Be seated, please. Philippians chapter number 2 is still a major part po ng Philippians, but yet this last 12 verses ng Philippians ay makikita po natin dito that Paul moved to some kind of practical address here na kinakausap niyo po ang mga taga-Philippi, but yet it is so connected dahil katatapos lamang po natin from verse number 12 when the Bible says, work out your own salvation. You remember that? I think natapos po natin that in that 3-part series. Actually, yan ay sinimula ng Panginoon, sinimula ni Apostol Pablo sa chapter number 2 na tayo po ay sundin natin ang example ng Panginoon. And then He told us to work out that salvation. Sabi ko nga po sa inyo, walang sigla ang Kristyanismo ng isang mananampalataya hanggat hindi niya wini-work out, hanggat hindi niya ibinubuhos sa kanyang pamumuhay. Paul is simply saying, kailangan makita sa ating pamumuhay ang ating Kristyanismo. That's it. There's a major point na ine-emphasize po dito ni Apostol Pablo. Kailangan natin sundin, dahil tayo ligtas, kailangan natin sundin si Kristo sa ating buhay. And the best way to do that is work out, perform that salvation that you have. Andyan ang Kristong tutulong sa iyo. Andyan ang salita ng Diyos. Andyan ang salita ng Diyos na gagabay sa atin, and we have to work it out. Pagdating niya po sa verse number 19, he is now personally addressing ang mga taga-Philippi, and this verses is written so as to tell the church at Philippi na gusto kong ipadala si Timothy. That's Timotheus. Ipadadala ko si Timotheus, verse number 19, that I also may be of good comfort. Siya'y nakabilang po, magpapadala siya ng isang mangangaral, si Timothy, bunga niya sa pananampalataya para makita ang kanilang kalagayan. But yet these verses ay hindi lamang po nagtapos sending out information na gusto niyang ipadala si Timothy. Pero ang mga talata pong ito ay nagpakita rin po, mga kapatid, kung sino si Timothy, and also it expressed out loud na si Timothy at ito si Epaphroditus ay dalawang magandang halimbawa ng mga tao that they work out their salvation. It's so good how the Bible is so connected. I don't know. Ang sarap ng pagka-connect ng salita ng Diyos. Dahil hindi lamang pinapaalam ni Paul sa mga taga-Philippi na padadala ko sa inyo si Timothy, but yet also connected to that truth na pinipilit niya idiin sa mga taga-Philippi na kailangan makita sa ating pamumuhay ang ating kaligtasan, ay naglakad din siya, pinakilala niya si Timothy, pinakilala niya si Epaphroditus, dalawang tao po that really conducted themselves right, na pinakita nila yung kanilang kaligtasan, dalawang tao na nagpakita ng isang uri ng puso na dapat maging halimbawa po sa atin. You see, one of Paul's theme dito sa letter ay i-encourage po ang mga tao ito. Kaya nga po padadala niya si Timothy para i-encourage sila at para ma-encourage din siya malaman. Tingnan niyo po yung verse number 9. Tingnan po, siya na yung nasa bilangguan. Hindi ho ba ang nasa bilangguan ang dinadalaw para malaman mo yung katayuan at para, di ba, para dinadalaw, di ba, para maging maka-encourage ka man lang. Di ba? Di ba, pag may sakit, yun yung dinadalaw.
Kadala mo ng prutas, syempre, tuwa doon, hindi nagbabantay. Kasi masakit, hindi mo makakain ng prutas yun. Kaya busog. Magaling na yung bantay. Kasi siya, pero kung magaling na, yung may sakit, hindi naman dinadala ng prutas. Okay na makakain. Nagpaparinig ako mga kapatid, pero hindi kinakaganda. Pwede yan. Makikita po natin dito si Apostol Pablo how kahit siya yung nasa loob na ng bilangguan, how he still cares for these people very deeply. Hindi siya pwede lumabas ng bilangguan. So the best way he can do that is to send Timothy to encourage them. But yet on this letter, ay hindi niya lamang sabing padadala ko sa niya si Timothy, but he kind of sent of a... Sino ba si Timothy? Nuuri ng tao si Timothy. Actually, magkatabi nga po itong mga talatang ito, verse 19 to verse number 24. Yan po ang aaralin natin ngayong gabi. We'll be talking about that heart of Timothy. And then we'll study next week si Epaphroditus. Mahirap po spelling ito next week, pero wag po kaya absent, amen? Itong dalawang taong ito who gave a very great example of how they worked out their salvation. Paano nila pinamuhay ang kanilang kaligtasan. Just a quick background about Timothy. Maunawaan po natin that si Timothy po ay mismong isa po sa bunga ni Apostol Pablo sa pananampalataya. Siya po isang batang mananampalataya na pinakita na how he would honor God. Literally, if you go to, I think, 1 Timothy. Okay? 1 Timothy chapter number 4. No, 2 Timothy chapter number 4. You got it? 2 Timothy chapter number 4. Again, it is a personal letter ni Paul kay Timothy. And he was saying, verse number 15, that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Okay? Alam po natin ang buhay ni Timothy kung paano siya naging bunga sa pananampalataya o inalagaan ni Apostol Pablo sa pananampalataya. But yet, ang kanyang pananampalataya ay nagsimula, if you go to chapter number 1, 1 Timothy chapter number 1, verse number, let's see here. Yeah, 2 Timothy chapter number 1. Just for the sake of you believers, makilala natin si Timothy. Verse number 5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is indeed dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice. Okay? Yung kanyang pananampalataya na nagsimula pa sa kanyang lola, sa kanyang nanay. Well, Acts chapter number 16 would tell na yung kanyang tatay po is a Greek. Okay? And not likely isang mananampalataya, pero yung po ay hindi naging hadlang para sundan niya ang yapak ni Apostol Pablo. Okay? From Lystra and all those places, naging kasama niya ni Apostol Pablo on many missionary journeys hanggang sa Athens. And eventually, siya po ay naging kasama niya sa Macedonia and all those. Malayo na rin po, by this time in Philippians, ay malayo na din po ang napagsamahan ni Apostol Pablo at ni Timothy. Alright? They've been known, Paul has known Timothy for a longest time, but yet, that's why hindi ka masyado magtataka bakit of many people siguro na nababanggit ni Paul lagi ang mga nakasama niya sa ministry, but of many people na nakasama niya sa ministry, he chose Timothy para ipadala sa Philippi. Di ba? Now understand that simple thing. Ikaw man at tayo man sa isang sitwasyon, there is something on a person na pag-aaralan mo talaga, bakit si Timothy? Why would we send somebody? Yung ikaw ba yung magre-representa ng isang organisasyon, ng isang grupo? That would always be something. Right? And we're just talking about sa secular field pa lang, sa secular world.
Pero pag pinag-aralan po natin itong Philippians chapter number 2, nahihimayin po natin ngayong gabi mga kapatid, titingnan natin ngayong gabi, na makita po natin, there is something in Timothy and there is something in Epaphroditus na kailangan makita po natin. And I think, kung meron man tayong gagayahin, ay gayahin natin ang mga uri ng taong ito na paano sila naging blessing sa gawain ng Panginoon. Well, are you saved tonight? Amen? Ligtas din man lang tayo rin man lang ay nagsasabing tayo mananampalataya, tayo pupunta sa langit, at tayo nagkakaroon ng puso, at tayo nagbibuild ng puso na magamit ng Panginoon, then let's be that best person na pwede magamit ng Panginoon. Amen? One of the simple things na nakita ko po on these both persons, mga kapatid, simple lang naman eh. Number one, they were available. They were available. Magsisimula naman po lahat ng ating abilidad at pagkagamit sa gawain ng Diyos through your availability. By the way, the best ability is availability. Kasi aanihin mo lahat ng alam mo at lahat ng kakayanan mo at lahat ng sa ulo mong talata at lahat ng doktrina mong alam. Pag tayo hindi available sa gawain ng Diyos, it's nonsense. Amen? I would rather have a person na hindi masyado alam ang maraming bagay pero available siya sa gawain ng Panginoon rather than a Christian that he knows so many Bible verses, he knows so many doctrines, kilala niya lahat ng Bible character pero hindi naman available sa gawain ng Diyos. Because it all starts with availability. Now I think Paul commended Timothy na siya ay, and that's one of the things na kailangan maunawa natin bilang mananampalataya, na dapat sa gawain ng Diyos, tayo ay available, tayo ay mayroong willingness magpagamit sa kanyang gawain. Bakit pag kailangan ng kumpanya, kailangan ng trabaho, kailangan ng paaralan, nandiyan tayo. But pag gawain na ng Panginoon, lagi na lang tayong busy at lagi na lang tayong hindi maasahan. Amen? See, one of the best ways to work out in our salvation is to have that availability for the Word of God. Bible scholar says na ang distansya na trinavel po ng mga tao ito, Paul and Timothy, they traveled an equivalent of more than 13,000 miles. Think about that. Wala po silang eroplano, wala po silang sasakyan, wala po silang motorsiklo, and even when Paul was in jail, Timothy was still available. It all starts with availability. Minsan tayo ginagaya ng job, wala pa ako masyadong alam, hindi ko pa marami pa. Pag ikaw ay available, doon ka bibigyan ng kaalaman ng Panginoon. Amen? It starts with availability. Si Epaphroditus, look, I study these two persons, you would categorize them on these two aspects. Si Timothy, masasabi natin sa panahon natin ngayon, siya yung full-time. Si Epaphroditus, masasabi natin sa panahon natin ngayon, siya yung hindi full-time. Pero ang kanilang common denominator, pareho silang naging available sa gawain. You see? Amen? At ang kagalakan ng isang mananampalataya ay magsisimula at magpapatuloy lamang kapag tayo ay available sa gawain ng Panginoon. Amen? Nagkaroon po sila ng common denominator na ang kanilang priority, mga kapatid, ay gugugulin nila sa mga bagay na mayroong eternal na kabuluhan. Availability. Starts with that. I trust the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you. Paano mo ipapadala ang isang tao na hindi naman willing magpagamit? Amen? Paano mo i-educate ang isang tao na hindi naman willing at hindi naman available sa gawain ng Diyos? Ano po, ang job po ay laging tuso na tayo ay bigyan ng mentalidad na tayo busy sa maraming personal na bagay. Busy sa mga bagay na pang-atin. Pero pag pinag-usapan na gawain ng Diyos, hindi na available. Available is maraming bagay na sa libutan. Pero pag sa gawain ng Diyos, busy na sila. It all starts with availability. Amen?
Pangalawang bagay na nais ko pumakita natin dito kay Timothy. If you will follow me on chapter number 2. Simple lamang po ito. Let's study the life of this man na nakita natin ginamit ng Panginoon. Ito, verse number 19. Verse 20. For that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded. Understand this. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. That's a powerful verses, mga kapatid. Paul is trying to describe, kailangan ko ng tao na pareho kami ng pag-iisip, like-minded. Ano pag ang isipan ng mananampalataya ay kakaiba sa isipan dapat ng mananampalataya naglilingkod, hindi magtatagal sa gawain ng Diyos. Pag tayo mayroong personal na agenda sa gawain ng Diyos. And one thing we know about Apostle Paul, he is an unselfish person. He is that man with a caring heart. At yun yung nakita natin dito kay Timothy. Kasi yung hinahanap ni Apostle Pablo kailangan ng taong tutulong para i-check yung mga taga-Philippi. At sabi niya dito sa verse number 20. I have no man like-minded who will naturally, look at that, that's an important word, naturally care for your state. Yung out of, hindi napilitan ba? Gusto ka daw? Simba ka daw? Sama ka daw? Walang natural care ba? Walang, kasi tingnan mo, verse number, I hope you see his heart here. Sabi ng Bible, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Hindi ko alam kung sino yung all na kinakategorize ni Apostol Pablo dito, pero just maybe, my idea, may listahan siya ng mga taong, sino kaya pwede ko padala sa Philippine? Naglagay siya ng mga pangalan doon. Siguro napasama pa doon yung pangalan ni Dimas. Sabi niya, ikis na to, Dimas at Forsaken. And he said, oh, seek their own. Itong mga taong ito, puro sarili lang inaatupag nila. Puro sarili na lang iniisip nila. Puro, look, all seek their own, not the things which are Jesus Christ. I mean, the Roman people during those times were not mature enough spiritually na mapagkatiwalaan ng anumang misyon. Sila po ay, they're just concerned with their own affairs than the ministry of the gospel. Wala bang, yun po, ano po, when we learn to work out our salvation, ito ang isang napakalaking aspeto. I believe you would agree with me na babasagin sa atin ng Diyos. That life now is not just about your own self. It is about caring for others. It is about having a caring heart for other people. Hindi na lamang tayo naligtas para masabing basta ako nakapagsimba, basta ako nakapag-sawinning, basta ako nakapagbigay, ako'y nakaupo, nakapag-check ng attendance, tapos, done deal. No! Paul was looking for a man with a caring heart, but yet sadly, sabi ng Bible, all seek their own. Why? Alam niya natural sa tao ang makasarili. Alam niya natural sa atin na, ba't ko pakikialaman yan? Minsan ganyan tayo sa simbahan, basta ako makasimba, masagin kita, bahala ka, magawag kita ng upuan, bahala ka. Kung bisita ka man, hindi kita pakikialaman, basta ako sumimba. Alam niyo po, ang napakagandang aspeto that we will learn to work out our salvation is we will have a caring heart for others. Sabi ni Apostol Pablo, I need a man who is like-minded. Kapareho ko na, ito nga yung tao nagsabi, for me to live is Christ, to die is gain. Kung mabubuhay ako para kay Kristo, kung mamamatay ako, pakinabang. So he is a person that is living not about himself, but kailangan niya ng tao katulad
katulad niya that will care for others. And sabi niya, wala, lahat ng tao dito, ang pakialam lang sarili nila. And that's the vision. Lalo ko pong naunawaan at naintindihan si Pastor Ed, ang pagpapastor. And I came here na makita ng tao yung nakikita ng Apostol Pablo. Na ang ministry ay hindi lamang ikaw ang aalagaan, hindi lang lagi ikaw yung kakamustahin, hindi lang lagi ikaw yung aamuin, hindi lang lagi ikaw dapat, hindi ka ma-offend, dapat nandun ka sa tapat ng aircon, at dapat ikaw ay komportable, at dapat hindi ka masasaktan, at dapat ibalot ka dun sa ano yung nilalagay yung mga fragile na bagay. Pag dinideliver sa hindi Shopee, may mga bubbles ba? Kasi bakit ikaw ay ma-offend, masaktan, maalikabukan, No. One of the things we must understand in Christianity is hindi na tayo yung aarugain, tayo naman yung natututong mag-aruga sa iba. Amen. Hindi na tayo dapat yung mananambal. Hindi ako naman yun sa simbahan. Hindi ako shake hands. Hindi ako nginitian. Hindi ako... Ika nga, kasi yan nga ang sinyas na dapat lumalago na tayong mananampalataya. Amen. Na hindi ikaw naupit, tinatamaan talaga. Kasi nga, it's about time na kailangan naman magkaroon tayo ng puso that is caring for others. Imagine if every growing believer would have a heart to care for others. Nagsimula yan, and the best example is the Lord Jesus Christ. Di mo ba? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. And then nakita natin yan sa buhay ng Apostol Pablo. And now he is shouting it out, work out that salvation. Yung kaligtasan na pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa atin, ipakita, iparamdam naman natin sa iba. Hindi lang lagi tayo sa ating sarili. Amen. Amen. Nasaktan ng damdamin, nasaktan ng emosyon. Ayaw na sumimba, ayaw na mamansin, ayaw na maglingkod, ayaw mo na sa area. Really? Paano tayo lalo gagamitin ng Panginoon if we don't have a caring heart for others? Amen? Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo that Paul knew they were just concerned about their own, all seek their own things, their own. Ang hanap na lang lagi yung para sa sarili. Sariling interes, sariling kapakinabangan. O sana tulungan po tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng concern naman, a caring heart for other people. Pag pinakita kang walang katabi sa simbahan na bagong mukha, tapihan. Baka hindi ko ka-vibes. Vibes. Baka hindi kami pareho ng horoscope. Let's stop this worldly thinking na tayo sisimba para sa ating sarili lang. Amen. Now, praise the Lord, the members are learning that idea. Amen. Hindi na tayo sisimba. Basta ako, sumimba ako kahit wala. No. Sabi ko nga po sa inyo, lagi kong idinidiin sa pulpit yung ito, it's not just about nakakatanggap ka ng blessing, but much more tumatanggap ka ng blessing. Amen. Oh, but then, let's have a caring heart. Number one, their availability. Number two, they have a caring heart. One should know this. Number three here about Timothy. Well, verse number 22. This is very good. No, verse number 22. Alright, tingnan mo po sabi ng Bible sa verse number 22. So many things coming into my mind. But ye know the proof of him, that as the Son with the Father, he had served with me in the gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. Back to verse number 21. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Let me say this, number two. Number two is not just
availability. Number 3 is not just availability, not just a caring heart. Number next, I want you to understand. He recognized his spiritual authority. He recognized his spiritual authority. Verse number 22, ye know the proof of him, as the Son with the Father, he had served with me in the gospel. Sinasabi po dito ni Apostol Pablo na si Timothy ay hindi niya po literal na anak sa laman. Okay? He was his spiritual son. Bungay anak niya na sa pananampalataya. In other words, si Timothy ay nag-work with Apostle Paul and not against Apostle Paul. Here's a man who would recognize yung spiritual authority na nilagay ng Diyos sa kanyang buhay. Ang kanyang attitude, that's an important attitude. Amen? Now, I'm not saying this because I'm the leading pastor. I'm saying this, one of the things that will help us in our Christian life ay pag tayo naglagay ng spiritual authority sa ating buhay at ito'y re-recognize natin sa ating buhay. With yung mentality na hindi, sa Diyos ako naglilingkod, that's really true. But we cannot avoid the fact na ang Diyos ay maglalagay ng spiritual authority sa ating buhay. Nagagawa yung tayo maglingkod para tayo maging malapit sa Panginoon. Amen? Kaya po nakakatuwa ang ugali ni Timothy na yung kanyang ugali, alright, sino yung aking spiritual leader? You lead, I will follow. Paano mo makakatulong? Amen? Tingnan po. Look. Those statements are important. As the Son with the Father, He had served with me in the gospel. Minsan na siyang iniwan ni John Mark, minsan na siyang iniwan ni Demas, minsan na silang hindi nagkasundo ni Barnabas, and there were others that could not work with him. But here is a man, makikita po natin that Timothy decided na kung siya ay merong spiritual leader, susuportahan niya itong tao. Now, one thing I believe, ito isang bagay pinaniniwalaan ko, nakikita ni Timothy ang imperfections ni Apostol Pablo. Ano yun, the more you sabi nga, mas lalo kayong tumatagal nagsasama, mas lalo natin nakikita yung imperfections ng bawat isa. And that's true. Amen. Di ba? Mas lalo mong nakakasama, lalo mong nakikita ba, hindi rin pala talaga makinis ang mukha nito. May mga mountaintop experience din pala. And you'll see the imperfections. Di mo ba? Kaya yung mga nagliligaw, naglulukuhan na, di ba? Ang pogi-pogi, ang bayo-boy. Kaya ako hindi ako talaga binit. Even the Bible is not really into long-term engagement. 10 taong mag-boyfriend, 10 taong naglulukuhan. Tapos nung kinasal na, doon niya na-discover na hindi rin pala naliligo. But Timothy knows the imperfections of Apostle Paul. One thing he would understand, he decided that he would recognize his spiritual authority. Amen? Look, yan po ay ayaw ng mga taong ayaw magpasako. Kasi may leader, mabira, dapat sila. Kasi kahit naman wala tayo sa mundo ng ka-spiritualan, pumunta ka sa mundo ng kakarnalan, wala kang spiritual authority, pero meron kang carnal authority. Di ba? Di ba? Kasi bawal na simbahan, ang dami kasi sinasabi, ayaw ko ng spiritual authority. Okay, then you have your carnal authority. Ayaw mo sumunod sa sinasabi ng spiritual leader, pero sinusunod mo yung sinasabi ng television. Sinusunod mo naman yung sinasabi ng social media. Sinusunod mo naman yung sinasabi. Di meron ka pa rin authority. Accept it or not, young people. Accept it or not, brethren. There will always be authority in your life. Yan ang isang bagay na hindi natin maaalis sa ating buhay. Authority. Ngayon, dahil kailangan natin ng authority,
tatanggap lamang natin kung anong uring authority ang gusto natin sa ating buhay. Gusto mo ba yung spiritual na ilalapit ka sa Diyos? O gusto mo yung karangal na ilalayo ka sa Diyos? Gusto mo ba yung, tatanggapin mo ba yung authority na willing kang ma-review kapag ikaw ay mali? Willing kang mapagsabihan mula sa salita ng Diyos pag ikaw mali? O mas tatanggapin mo yung authority na kahit mali-mali na ginagawa mo, hindi ka sinasabihan, hindi ka rinireview? And because Timothy is willing enough to accept a spiritual authority, naging maayos yung pagsasama nila up to the point na siya pinapupunta ni Paul sa Philippi, and he was willing to go. Why? Tinanggap niya spiritual authority to tao. Amen? Influence. Authority. And usually, happy Christians and rejoicing Christians are Christians who accept spiritual authorities in their lives. Amen? And sabi ko nga po sa inyo members, maging maingat tayo kung sino ang papayagan natin maging spiritual authority ng buhay natin. Kasi authority nga, yan ibig sabihin, yan po yung maggagabay sa atin kung saan tayo makakarating. Saan mo gusto makarating ang buhay Kristiyano mo at humanap ka ng spiritual authority na gagabay sa iyo papunta dun sa gusto mo at dapat mong marating bilang mananampalataya. Kasi darating ang panahon, gagabayan ka niyan sa ayaw mo gawin. Pero dahil yun yung tama, tatanggapin mo. How many here would testify na nagsimula ka ng sinusundo, sinasama mag-visit, sinasama mag-soul-winning, ayaw mo na, naiinis ka na, tinatamad ka na, pero tinanggap mo spiritual authority yun kasi pinapakain ka, pinapamerienda ka, tinanggap mo na rin kahit paano. O ngayon, sino nakikinabang? Di ba tayo dito? How many times Pastor Ed would ask me to do something na hindi ko masyado naunawaan, hindi ko masyado naiintindihan. Pero tinanggap ko na siya, sino pa susundin ko kung hindi yung spiritual authority ng Diyos? Amen? And that is why we must acknowledge a spiritual authority in our lives. Amen? Sabi ng Bible, sa Hebrews chapter number 10, Hebrews, go to Hebrews, di ba? In the book of Hebrews, the Bible says, Hebrews chapter number 13, Hebrews chapter number 13, verse number 17. Sabi ng Bible, obey them that have the what? Rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with what? Joy and not with grief, for that is unprofitable for you. What's the first word? Obey. Sumunod na lang. Amen. Submit yourselves. You see, magpapasalamat ka sa huli pag ikaw ay natutong sumunod sa spiritual authority nilagay ng Diyos. Amen. And always listen to this. Pag naglagay ka ng spiritual authority sa buhay mo, makinig po tayo. Sigurado ayaw ng diablo yan. So siya yung gagawa ng paraan para ikaw ay ma-distract doon sa spiritual authority na nilagay ng Diyos sa buhay. You will see the imperfections. You will find that maybe someone is better and someone is this. At parang kaya maraming nadadaya doctrinally. Maraming nadadaya bakit? Kasi naglagay silang spiritual leader pero hindi sila naging what's the term? Hindi sila naging alerto na ang diablo ay i-distract sila. Amen? Mga drivers, panalala niyo minsan, sunod kayo sa akin para makarating tayo sa pupuntahan. Sunod ka naman, sunod. Naligat ka lang saglit. Iba na pala yung sinusundan mo. Pumarada na bigla doon sa bahay niya. Wala na, naligaw ka na. That's the same thing. We have to understand. Ikaw ang magdidetermina. You will pray and God will place in your heart His spiritual authority to guide you. Be willing to obey.
Be willing to submit. Be willing to listen. Amen. Chapter number 13, verse number 17. They watch for your souls. Amen. Sabi ng Bible, that they may do it with joy when you obey, when you submit. Those people will do it with joy and not with grief. Sabi ng Bible, that is unprofitable for you. Recognize your spiritual leader. Remember, I challenge you. Put a spiritual leader in your life. Amen. Put a spiritual leader in your life. Find somebody na ikaw ay, ano niyo po yun? Sabi ko nga po sa inyo, that has been our decision as a couple for the past, 11 years? Amen. Before we got married, sabi ko, when we were newly married, maglalagay tayo ng, ang tawag namin doon, referee. Maglalagay tayo ng personnel na lalapitan natin. If there will come a time na tayo ay hindi natin mapagkasundo ang sarili natin. We have a pastor and wife in our minds na lalapitan namin pag meron po kaming hindi mapagkasundo sa aming dalawa. Of course, hindi po yun si Pastor Ed. Kasi kakampihan ni Mrs. ko. Hindi rin pwede magulat na kasi siya rin yung kakampihan. Anong aspeto, lugi ako, di ba? By the grace of God, because we are guided by the Word of God, the past 11 years, hindi man lang namin pinuntahan. Why? Because we were able to settle it always because of the Word of God. But we decided to do that in our life. Amen? 11 years pa lang yan. Malay-ilay yung lakbayin pa. Amen? Kaya sana buhay pa yung mga spiritual leader namin. Pag hindi na kayo ng spiritual leader, referee na lang po mga kanilang tatawagin namin. There must be a spiritual leader. Amen? May gagabay, may magpapaalala, may magre-rebuke sa atin. I love the testimony, Brother Francis. Sometimes, you ask counsel, pero paupo ka lang naman talaga sa simbahan, makinig ka sa preaching. That's right. Amen. Amen? I know a pastor in US, pambira. Makikipag-appointment ka for counseling. I know a pastor in US na sobrang dami ng kanilang member. I don't know, it's their custom. Sobrang dami ng kanilang member. Yung pastor hindi na bumababa kasi sobrang dami. So, yung mga taong lalapit sa kanya would go somewhere else to make him to shake his hands and everything. Hindi na talaga siya. That's the principle. Hindi na siya nagmimingle sa tao. And you have to set appointment times para makapagpa-counsel. Bihira. Ako, naglalatag na ako ng appointment, wala pa rin lumalapit talaga eh. Kaya, but you see, but one pastor said, hindi mo talaga kailangan pumila, makinig ka lang sa preaching. That's right. Amen. Kaya lang kahit nakikinig ka sa preaching, pag yan ay hindi mo tinatanggap na spiritual leader o authority, pas lang yan sa tinga natin. Pupunta ka pa rin kay Google, pupunta ka pa rin kay Siri. Isang bagay hindi mo sasagot ni Siri, paano ayusin ang buhay mo? Amen. Recognize spiritual leaders in your home. Next. I think this will be the last, and I love this. Look at Philippians chapter number 2. We're just talking about Timothy, okay? Verse number 22, 23, 24. But as ye know the proof of him, son with the Father, he served me with the gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. But I trust in the Lord that I also myself shall come shortly. Here is, Paul is hoping na padala si Timothy as soon. And he is talking about, pag-depende po, sinasabi niya po dito, as soon as I shall see how it will go with me. As by this time, ay iniintay niya po yung hatol probably sa kanya ng Emperor Nero kung siya ay makakalaya ba o siya ay mamamatay na but he was willing to come. Sabi niya verse number 24, I trust the Lord, I also myself shall come shortly. So as we look at Timothy, we will notice po mga kapatid that here is a man, when we go back to verse number
20, I have no man like-minded who will naturally care for your state. That statement struck me because it speaks one thing. It speaks about his character. Amen. It speaks about a man with an excellent character. Pag tinignan niyo po, and we don't have time tonight, but when you study at Timothy, mapapansin po natin, ang pangalan niyo po is mentioned about 24 times in the New Testament. In fact, of course, meron 1 and 2 Timothy, pero coming from a Christian home, coming from growing up on a Christian home, sabi ko nga po doon sa 2 Timothy chapter 3, verse number 15, sabi po ng Bible, that from a child that has known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Yung kanyang pangalan, yung kanyang reputasyon in Acts chapter number 16. Tingnan niyo po, Acts chapter number 16. Ito po ang ilang mga cross-reference about this man. Acts chapter number 16. Verse number 1. Then came he to Derbe, Lystra. Behold, a certain disciple was there named Timotheus, son of a certain woman which was Jewish, and believed, but his father was a Greek. Verse number 2, which was well reported by the brethren that were at Lystra and Iconium. Kilala po nila, hindi lamang si Paul, ang mga tao sa Lystra at Iconium, kilala po si Timothy. Siya po ay nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang kanyang reputasyon ay siya'y tapat sa Panginoon. In 1 Corinthians chapter number 4. So it's not just a one-time knowledge kung sino si Timothy. 1 Corinthians chapter number 4. Verse number 17. For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. Imagine that reputation. Imagine that more than just reputation, yung kanyang character. When it comes to serving the Lord, kilala ni Pablo, kilala ng mga taong ito ang katapatan ni Timothy. Amen? Hindi lamang sa panahon na siya ay nasa maayos, kundi sa panahon na siya ay hindi maayos ang kanyang katayuan, ang kanyang katapatan sa paglilingkod sa Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa gawa 1 Thessalonians. You could scroll around all names of Timothy in the Bible, and I'm just giving you some, alright? 1 Thessalonians chapter number 3. 1 Thessalonians chapter number 3. Verse number 2. And sent Timotheus, our brother, minister of God, fellow laborer, in the gospel of Christ, establish you, and to comfort you concerning your faith. Here is a Timothy na siya ay tunay na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. I encourage you, find Timothy in the Bible, and you will find a man with an excellent character. Yung taong aasahan sa gawain ng Diyos. Amen? Now, the mentality of many people sa simbahan, I've heard this long time ago, and this was corrected, ay, isalin natin siya sa ministry para maging faithful. Mali! Amen? Hindi sinabi ni Apostol Pablo, ay si Timothy kaya ipadala ko dyan sa Philippi, para naman umaysayos yan. Gagawin niya doon, maglalaro. Tatawag siya sa mga taga-Philippi, pumunta si Timothy dyan. Ay, wala po. Naunawaan niyo po mga kapatid, ang kailangan natin sa paglilingkod, sa Kristyanismo, paglilingkod sa Panginoon, mga Kristiyano mayroong maayos na karakter, attitude. Amen. Yung ba? Yung committed sa gawain ng Panginoon ang kailangan natin. Mga Kristiyano hindi maglilingkod sa Diyos dahil wala sa mood, tinatamad, na-offend, nasaktan. Hindi tayo naging Kristiyano at hindi tayo pinaglilingkod ng Diyos sa ating Kristyanismo base sa ating emosyon, base sa ating nararamdaman.
base sa ating nakikita, base sa mga tao sa paligid natin, ang paglilingkod natin sa Panginoon ay dapat nagmumula sa ating pusong commitment. Amen? That character is needed sa gawain ng Panginoon. Amen? These people, you can just read on and on about Timothy. That sabi na po sa Pablo, that unfeigned faith. Pag sinabing unfeigned, it comes from the word feign. Kabaligtaran ng feign. And feign means fake. So unfeigned means hindi fake yung kanyang pananampalataya. At si Apostol Pablo po mismo ang nakakita nito kay Timothy. At yan ang uri ng Kristyanismo, maglilingkod sa Diyos. Ang kailangan po natin, ay, tama-tama po, sir, wala ko niyan. Hindi ako, no. The prayer should be the opposite. Panginoon, bigyan niyo ako ng isang totoong pananampalataya, isang Kristyanismo lumalago at nagmamature at natututong lumakad ayon sa salita ng Diyos at hindi ayon lamang sa gusto ko. An excellent character. Yung maaasahan. Amen. Tatanong ko nga sarili ko, mabira. Kung binabasa ko po ito kanina, kung ako kaya si Timothy. At dinala doon sa, sinugo doon sa lugar ng Philippi. Di ba si Jonah? Punta pa sa Nineveh. Kilala niya mga taga-Nineveh. Ang totoong dahilan kaya hindi siya pumunta ng Nineveh kasi kilala niya matitigas na ulo taga-Nineveh. Right. Ay, susunod ako sa Panginoon, pero dito matitigas ulo ng Panginoon tao doon. Doon ako sa taxis. Ano yung pumawa din? And it speaks so much about our character. Amen. Because reputation is what others think about you. But character is who you really are. Amen. Sabi ni isang pastor, ang reputasyon, yun yung pabango ini-spray mo lang. Yeah. Yung character, yun talaga yung amoy mo. Right. Amen. Madadaya natin ang pabango natin. Pero pag lumipas na lahat ng pabango, nangangamoy ka pa rin. Amen. Excellent ka. Ano yung itong mga pag-ugali ito mga kapatid? Is simply because, I believe, connected to these verses, here is a Timothy, he decided to work out his salvation. Pag pinayagan mo si Kristong kumilos sa buhay mo, lalabas ang tamang pag-ugali. Of course, we have our own sinful nature, pero pagka binuhusan mo yan ng salita ng Diyos, hindi, ito talaga yung personal. Totoo naman, meron tayong mga personality. At maraming beses, hindi talaga pleasing personality. Pero alang-alang sa gawain ng Diyos. Alang-alang sa pagsunod sa kanyang salita. Huwag natin payagan yung personality at yung emosyon natin. Wala bang emosyon itong tao ito? Lakot naman ang buhay nito kung wala itong emosyon. Pero hindi niya pinayagan yung emosyon niya ang magdikta ng paglilingkod niya sa Panginoon. Amen. Now, throughout, you understand and we read, a Timothy who decided he will have an excellent character. Sa gawain ng Diyos, ma-e-enjoy mo ang Kristyanismo, ma-e-enjoy natin ang Kristyanismo natin if we will continually work out that salvation. So with the help of the Word. Diligin natin ang sarili natin lagi ng salita ng Diyos. I-immerse natin lagi ang sarili. Yun naman yun eh, kung saan mo inilulubog yung sarili mo. Hindi ka tumubo. Diba, bakit mga bata natututo magmura, sumayaw? Eh, laging nasa video game. Laging nasa TikTok. Sisira ang tuktok. O diba? Pero pag in-immerse mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, that salvation will be worked out. Amen. Bakit ba na-develop ang muscle? Kasi in-immerse mo ang sarili mo mag-workout. O, di ba? Pero pag yan ilagi na sa parlor, make-up ang lalabas yan. Why is Timothy like this? Again, sabi ng Bible dun sa 1 Timothy, sabi ng Bible, 2 Timothy, chapter number 3, verse 14. He learned this well. 2 Timothy 3:14. But continue thou
in the things which thou hast learned. From a child thou hast known the Holy Scriptures. Amen. Posible po kaya na sa atin ay ma-develop ang isang tamang karakter. Ma-develop ang pusong may concern sa kapwa. Ma-develop ang respect for spiritual leader. Magkaroon ng availability. Is it possible? I believe it is. Because we have the same Word of God that says, all Scripture is given by inspiration. It is profitable. Immerse natin ang sarili natin, kapatid. And you will find yourself rejoicing being used of God. Amen. Dahil po tayong lahat. Nakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Lord, I pray I was able to translate the truth tonight to the practicality na kailangan po namin ito sa aming buhay bilang ama ng tahanan, bilang mga nanay, bilang mga Kristiyanong kabataan po, Panginoon. Kami ligtas, and we have to work it out, that attitude, that excellent character po, Panginoon, sa amin. Na kami po ay haharap sa mga pagsubok, bitbit ang inyong biyaya, haharap po, Panginoon, sa paglilingkod, bitbit ang inyong salita, at bigyan niyo po kami ng concern, sagin niyo po ang pagiging selfish po namin, O Diyos. Ang mundo ng Kristyanismo ay hindi na lamang patungkol sa aming sarili, sa aming nararamdaman, kundi patungkol po, Panginoon, sa pagsunod sa inyong salita. Help us to be like Timothy. Help us to live like Christ, po, Panginoon, please. Kung meron po kami mga ugaling hindi nakalulugod po sa inyo, Diyos, patawarin niyo po kami. And we pray that we be better believers because of your word. Bless po ang invitation ngayong gabi, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Habang tinutugtog po ang awiting paanyaya, come to the altar right here. Ang bahagi ng ugali natin ang kailangan natin ipabasag sa Diyos. Ang bahagi ng buhay Kristiyano natin ang kailangan natin. Kaya alasin niyo po ito. I want to be useful. Sabi po natin. Salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sabi ko po sa inyo, it is but time for us really to work out that salvation. That Christianity, it's in there. Kailangan natin ipamuhay, kailangan natin ipabasag sa Panginoon. Amen? Alright, tawagin po ating mga ushers tonight for our prayer meeting offering. Let's pray. Dakilang Diyos at Panginoon sa amin po napakinggan ng mensahe, Panginoon, sa pag-iingan niyo po sa amin sa araw-araw.
Thank you, Lord, na kami po ay naging kabahagi at sa bahay ng Panginoon at Lord, na aming po offering. Pagpalayan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na kailangan ng anak buhay, Panginoon, niyo po ay puprovide. Lord, ang aming ibibigay, kay kaos po, Panginoon, sa aming puso. Lord, itagamit po, Panginoon, sa inyong mga gawa. Thank you, Lord, the privilege na aming po ay kabahagi. May isip, Panginoon, na ibibigay. At Panginoon, yan po ang mapapala po, Panginoon, sa bawat isa. May humingi ng kapatawaran sa mga kapukulang pakasala. Ito po'y dinahan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. Visitors for this coming Sunday. Involve po tayo sa ating area. That's what caring for others is all about. Minsan ang tao, ang idea ng soul winning ay mag-soul winning kasi ang mga tao ay abala. Abala po talaga ang tao. Abala na tayo, hindi ko ba? Pero yan po talaga is stepping out of our comfort zone and caring for others, telling people how to be saved. Amen? Find a way to do it. Just find a way you can do it. Pwede mong gawin yan. Pwede kang mag-encourage ng bawat mananampalataya. It's something that's not part of our own nature. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, I need people who are like-minded. Nabitbit niya na yung puso ni Kristo at gusto niya makapag-influensya din ng ibang tao mayroong puso pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Tayo narito dahil may dala sa atin sa Panginoon. It is needed na tayo din po ay mag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon. Amen? Alright, let's all stand up please. Let's pray for a great service this coming Sunday. Ang mga naging bisita po natin ay mga ilan ng baptism, mga bagong mananampalataya. Magtulong-tulong po tayo, magpaalala po sa kanila. Use your social media, message them, encourage them, remind them, challenge them to be in the house of God this coming Sunday. Amen? Are you happy tonight? Amen? Alright, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat po Panginoon sa inyong salita. Just simple passage study that helps us po Panginoon, rebukes us, challenge us, na lalo po namin i-soak ang aming sarili sa inyong salita. Magpasakop po kami sa Word of God at kami po Panginoon ay lumago bilang mananampalataya, inabang bilang mga Kristiyano po Panginoon. Ngatan niyo po ba, isa sa aming pag-uwi, mga kapatiran po namin may karamdaman, hipuin niyo po pagpalang kamay, pagalingin niyo po Panginoon, ang mga mananampalataya ng hihina, spiritual, palakasin niyo po Panginoon sila, mga Kristiyano napapalayo po sa inyo. Speak to them in a still small voice, Holy Spirit please, so that they will know, God, that the best way to rejoice is ang Kristiyano malapit po Panginoon sa inyo. Salamat po Panginoon for faithful members. Thank you Lord for Christians who are vocal in sharing their testimonies and their love for Thee. Ingatan niyo po Panginoon bawat sa aming pag-uwi. Uli po sa inyo po ang papuri o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po. And magandang gabi po sa bawat isa. And God bless you.